Sobrang laki ng problema sa kalikasan, sobrang lalim ng problemang dinadala ng pagmimina dito sa Pilipinas. Hindi natutumbok at hindi napapatampok yung mga korporasyon na may kasalanan talaga. From the president to the former speaker, and bakit material yung former speaker? Kasi beneficial owner ang mga Romualdez family ng one of the oldest mining company in the Philippines, Benguet Corporation. And Magandang umaga po mga kababayan. Ito po ulit si Kaloy Conde para sa isa na namang episode ng ating podcast. At ngayong umaga kasama natin si JB Garganera. Siya po ang National Coordinator ba, JB? opo, tama po, National national. Coordinator ng Alianza Tigil Mina. Magandang umaga, JB, at salamat sa pagpapaunlak. Magandang umaga, Sir Kaloy. Magandang umaga po sa mga taga-subaybay ng inyong podcast. Yeah. Salamat po sa imbitasyon. Well, yeah, salamat ng marami for taking the time. I know you're very busy. May mga event ngayon na nangyari itong araw na to at saka sa mga susunod pa na linggo na tatalakayin natin. Meron nga mangyayaring tinatawag ninyong Mining Hell Week na magsisimula yata ngayong araw na to or sa Opo. Lunes. So gusto sana kitang tanungin tungkol dito. Ano ba Mining Hell Week? Parang napaka controversial na theme Title. or na title, no? So pwedeng sabihin mo sa amin dito kung anong ibig sabihin nito, kung bakit yung ginagawa to, anong nangyayari at may ganitong event. Yung mining hell week po kasi, alam mo yung galing sa konsepto ng dadaan sa isang linggo na paghihirap or kaya challenges yung isang bagong sasama, alam mo, sa kultura ng mga organisasyon, kung college or yung mga fraternities at sororities noon. So, o kaya ordinaryong organisasyon, kung bago ka maging full-fledged member ng organisasyon na yun, parang meron kang mga hamon or challenges na gagawin as part of your application. Pero Parang itong initiation, ganon. parang ganun. Pero ito kasi naisip yung Mining Hell Week, tinatapatan po namin yung isang linggo rin na gawain nung industriya. So, Mm. sa susunod na linggo po kasi, taon-taon ginagawa ito ng mining industry ng Pilipinas kasama ang DENR. Meron silang International Mining Conference at meron silang mga activities na kausap ang DNR at may mga awarding sila ng mga sinasabi nilang mga best practices. So isang linggo rin po yan na ibinebenta ng mining industry yung sarili nila na kami ay isang responsableng industriya at nananawagan yung mga mining companies kasama yung gobyerno na kayo mga mining investors, mga mining companies, punta kayo sa Pilipinas. Bukas na bukas ang Pilipinas sa pagmimina. So inahamon po namin yan sa tulong ng mga affected communities, pangunguna ng mga affected communities. Tapos a lot of the members ng Alyansa Tigil Mina at mga partners na may pangtapat tayo. Teka muna, Mm. sobrang dami ng issue, sobrang laki ng problema sa kalikasan, sobrang lalim ng problemang dinadala ng pagmimina dito sa Pilipinas. Mukhang hindi pwede na yun lang mensahe nyo ang ibebenta nyo sa buong mundo, sa media at sa mga investors at sa gobyerno na walang problema ang pagmimina, Mhm. napunta kayo rito, mamuhunan kayo, bukas na bukas ang buong Pilipinas para sa mga minero. So parang So, mining fair. the other side of the story, Sir Kaloy. Muna, hindi totoo lahat ng sinasabi nyo. Kulang ang kwento at minsan nga bordering on the fake news ang Mhm. mga mensahe both ng industriya at ng gobyerno mismo. So, isang linggo na tingnan mo na yung boses at mukha naman ng mga apektadong komunidad, yung mga kwento na tunay na nararanasan ng mga humaharap at pumipigil doon sa pagmimina. At gusto natin na balansehin naman Mhm. yung mga kwento at yung mga naririnig ng mga tao. Pero ito rin yung pagkakataon po para paliwanag sa general public
at i-highlight din sa gobyerno, wait a minute, hindi lahat ng mga kinikwento ng industriya ay totoo at to be a good government, kailangan mo ring makinig Yeah. doon sa mga apektado. So merong pagtatapat na ginamit at hina-highlight po yung tema na iba-iba. So ngayon ang ating tema ay yung mga kasakiman, the greed ng political dynasties is adding suffering, dagdag na pahirap sa mga apektado ng pagmimina. So, isang linggo po yan, meron pong national conference, yung Mhm. isang miyembro ng ATM tungkol sa transition minerals. Meron pong mga online forums. Marami pong local actions. May mga magmi-meeting, may coastal cleanup, may mga prayer activities sa mga affected na lugar. May film showing po na mangyayari sa ilang simbahan at ilang mga schools. At meron pong creative action. Bahagi ng mensahe ay iparating sa national government. Teka muna, hindi lahat ay masaya sa Mhm. sitwasyon ng pagmimina ngayon. At Yeah. dadalhin natin yung mensahe na in a creative manner. Yeah. Ito ba nationwide or may mga ilang-ilang areas lang? Opo, nationally coordinated. So, kino-coordinate natin dito sa Maynila. Pero locally driven. So, Okay. medyo may tradition na rin naman po itong Mining Hell Week, lalo na uh, gusto na nating makita na kasi wala namang mina dito sa mga syudad. Ang mina Yeah, yeah, talaga yeah. sa lugar. So, mula po sa Nueva Vizcaya, sa Zambales, sa Marinduque, sa Sibuyan Islands. So, marami po yan. Hindi po bababa sa isang dosena ng mga mining affected communities will have their local solidarity actions. At gagamitin po yung buong linggo para makipagdialogo sa local governments nila, magsasampa ng reklamo, follow up doon sa mga regional offices ng DNR. May dalawa pong gagamitin yung Mining Hell Week para palutangin lalo yung barikada nila doon sa Mhm. kanilang mga komunidad. Isa po sa Homonon Island, Mhm. isa sa Sibuyan Island, at meron pang isa sa Dupax del Norte. Tatlo pala sila at least. Mhm. I mean, literally, may barikada po na inilunsad in the last 1 week. No, bahagi po, pakikiisa at ambag nila dito sa Mining Hell Week natin. So hindi lang ito first time na ginawa. Hindi Itong po, mining. oo. Mhm. Siguro pang ano na yata ito. Siguro pang siyam o pang Mhm. sampu na po. At Kasi po, laging tama po, lagi tinatapatan namin yung international mining yeah, cost. yeah, yeah. Kasi nga, Magandang magandang strategy 'yan. dati naalala ko, nag-ano pa kami, pinupuntahan namin talaga yung hotel at na may nag-unfurl, kasama ang Greenpeace, Mhm. kasama yung Philippine Movement for Climate Justice. So talagang meron tayong mga nag-creative action sa loob mismo ng kanilang International Mining Conference. Um, JB, importante ito, no? Mahalaga ito, obviously, ano? And in fact, gusto kong pag-usapan natin later on ito yung mga, Mm. ano ba ito, mga renewable energies na to, Mhm. transition minerals, yung mga issues sa mga komunidad na apektado yung, lalo na yung mga indigenous peoples around the country. Ano? Hindi lang ito Mindanao lang or Luzon or sa Cordillera, no? Maraming areas, no? Pero gusto kitang tanungin kasi Mm. doon sa previous na trabaho ko sa Human Rights Watch ay isa ito sa mga tinitingnan namin palagi, itong mga environment issues. Kasama na nga dito climate rights and everything. Pero Mhm. ang isa sa mga tipong very stark sa akin in monitoring how mining issues in the Philippines are being tackled in the public discourse and even in the press is that laging uh, parang compartmentalize yung discourse na hindi palaging tinutumbok yung mga business interests, yung mga business communities, yung mga companies. Laging ang ating focus ay yung militar, yung kapulisan, yung gobyerno na itigil which is valid naman kasi marami sa mga human rights violations na nangyayari sa mga mining areas ay mga militar naman ang may kagagawa no? Pero ang isang parang napaka ano sa akin is hindi masyadong tagos yung usapin ng business and human rights pagdating sa
mainstream discourse on this one. Tingin mo bakit ganun? Ano ba ang maayos ba? Ganun ba kaganda ang PR ng mga mining companies, ng mining industriya na hindi sila natutumbok palagi or may kakulangan dun sa strategies natin sa civil society in dealing with them? Mhm. Isang factor po 'yun, no, na una yung mga mining corporations are more powerful economically, politically, and in kahit sa ilang pagkakataon din socially doon sa kanilang ginagalawan na lugar. So economically siyempre mas maraming pondo, mas maraming pera ang mining corporations, at natuto na po ang mga mining corporations ngayon na kailangan nila talagang i-rebrand yung sarili nila. So, ibang-iba po yung kampanya nung Alyansa Tigil Mina 20 years ago, na ngayon, na grabe lalo ng paggamit sa social media tsaka pag-rebrand ng mining industry, na sila ay responsable, sila ay Mhm. partner ng sustainable development, sila ay lumalaban sa kahirapan. So yung kanilang rebranding is a conscious effort. Talagang tinrabaho nila yan na hindi kami ang kalaban. Kaya nga meron silang moniker na responsible mining. So Mhm. parang sa alak lang, responsible drinking. Tsaka pagsusugal, responsible gaming. Pero in essence, medyo masama naman talaga masobrahan ka ng inom at maging sugarol ka. So, kaya responsable daw. In the same way na ganun din. Malaking bahagi po nun ay talagang pinag-aralan ng industriya. Paano ba i-rebrand yung sarili nila? Kasi sobrang sama talaga nung industriya. Kasi pag sinabi mong mina, talagang kasiraan ng Mhm. bundok, ng gubat, ng tubig, at displacement talaga. No? So isa pong factor yan na hindi natutumbok at hindi napapatampok yung mga korporasyon na may kasalanan talaga. On the Mhm. other hand, sa totoo lang naman po kasi malaking bahagi diyan ay yung incompetence din ng gobyerno. Um, Sasabihin kasi ng mga may magrereklamo. Halimbawa, nadumihan yung ilog namin, nadumihan yung tubig namin, bumaha sa amin. Eh yung DNR-MGB mismo magsabi, hindi yan dahil sa mina. Ano yan, natural ng disaster yan. So, maraming gustong magreklamo, maraming galit, at sasabihin, bakit hindi niya imbestigahan niya? Hindi, ang default position ng DNR-MGB, hindi yan sa ano, natural occurring yan, nasa geohazard area kasi kayo, Mhm. wala namang makakapagsabi kung kailan talaga babaha at ano, which is technically not true. Kaya tayo may geohazard mapping at meron Mhm. tayo, at tapos nilagay mo yung mina sa mga hazardous areas, eh talagang magdodoble yung potential impact ng climate-induced disaster sa mga komunidad. So, yung pangalawang ano po, yung incompetence din ng gobyerno. At minsan, talagang maghuhugasan pa nila ng obligasyon at responsibilidad yung mga minero. Companies. Yung Mm. ano nga dyan yung nakakalungkot to, no? Kasi you would expect na ang DNR, ang MGB, sila yung Mhm. kumbaga frontline defenders ng environment, di ba? Pero in many, many instances, and probably most instances, sila Mhm. pa itong mga dumidepensa Yeah. Oh. sa mga Ang, kumpanya. ang kakulangan, tingin ko po ang kahinaan natin diyan kasi ang pananaw ng DNR, ang mandato po nila ay dalawa. Una ay pangalagaan yung kalikasan, pero pangalawa ay siguraduhing magagamit yung likas yaman para sa kaunlaran natin. Yung pangalawang mandato, ang kanilang pananaw diyan, paano ba gagamitin yung mineral para tayo ay mag-grow, para umunlad. Which ang kritisismo na tingin namin diyan. Alam mo, hindi naman masama umunlad eh. Kaya lang kung ang pananaw nyo sa DNR, paano ba pagkakitaan tong mina? Mhm. Ibang-iba po kasi Sir Kalina yung paano ba pagkakitaan tong mina? Ibang-iba yan doon sa paano ba papakinabangan ng Pilipino yung Yun. mineral. Mhm. Kasi yung kalakaran ngayon, kalbuhin yung bundok, hukayin yung mineral at ibenta sa Para kumita. pinakamabilis at pinakamadali. So China, Singapore, basically halos 90% ng nickel natin at gold, China, Singapore, Japan lang naman napupunta. So pagkakitaan. Mhm. 'Yun ang Mhm. ang interpretation ng DNR, tinutupad lang namin yung mandato namin na Mhm. paano ba magamit yung likas yaman. Kaya lang ibang-iba yung
paano ba pagkakitaan yung mineral at paano pakinabangan yung mineral. Sa kalakaran ngayon, hindi natin napapakinabangan ng gusto yung mineral natin. At At dagdag pa yung, siguro, hmm, sige, go ahead, go ahead, go ahead. yung gusto kong, yung tanong mo kanina, Sir Kaloy, maganda rin yun. Kaya medyo mahina rin tayo sa paniningil sa mga korporasyon. Yun nga, mababaw pa ang kaalaman both ng komunidad at ito sabihin ko pati local governments pagdating sa ano ba yung nilalabag ng isang mining corporation kapag hindi siya sumunod sa kasunduan. So, lima kasi Mhm. yung kontrata yan eh, di ba? Yeah, Kaya yeah. permit, pumirma si gobyerno at saka si mining corporation sa isang kontrata. Ngayon, kaya po nagkakaproblema. Kaya maraming nagagalit na community. And in fact, kahit local government nagagalit, hindi sumusunod sa contractual obligation niya si corporation. Sabi niya, magbibigay siya ng trabaho. Sabi niya, Mm. Mm. gantong kalaki yung buwis ang ibibigay niya na direkta doon. Sabi niya, meron siya mga gagawin na mitigation para ibig sabihin, para huwag hayaan na masira o madumihan o mawala yung ibang likas yaman, tubig, lupa, mga puno diyan. Pero Hindi nangyayari. mas maraming mapait na karanasan na hindi tumutupad ang mga mining corporation. So, at mababa yung kaalaman ng karamihan. Pareho na po yan, sabihin ko, both local governments at saka mga tao na, teka muna, naisahan tayo ng mga mining corporations. Although, sabihin ko, kaya kaya malakas din ang loob namin ang alyansa Tigil Mina talagang mas maging maingay. Kasi kahit local governments ang lumalapit at humihingi ng tulong sa Okay. alyansa Tigil Mina. Kasi sila mismo feeling nila hindi naman kami kinonsulta. Ah, Mhm. hindi man maayos yung paliwanag sa amin. Yeah, yeah, yeah. Pangatlo, alam mo, pakiramdam namin niloloko na kami. Yeah, yeah. Well, Pagka ganun na both yung komunidad na partner natin at miyembro ng alyansa at yung local government unit mismo ang nagsasanib na at nagsasabing na magtulungan nga tayo para wag nating hayaang makapasok or mhm. lumaki pa yung pagmimina. Mas malaki talaga yung chance na mapipigilan natin yung mapanirang pagmimina. But Yeah. that's also an opportunity for us, Sir Kaloy. Parang iangat naman ngayon yung kamalayan ng ordinaryong tao at ng local government. Marami kang karapatan. Mhm. Yan mong protektahan ang iyong economic, social, and cultural rights. The moment na seryosohin natin, paano ba natin mapapasunod both yung DNR at yung mining corporations? That's true. Ang ano lang dito, no? Kasi pagdating ka halimbawa sa DNRJB, medyo Mhm. fragmented kasi yung mandato nila, no? Na parang tipong, okay, yun nga, nabanggit mo nga kanina na kung paano pagkakitaan yung mina, yun lang Mhm. yung pinaka-focus nila. Pero hindi sila involved sa isang, I would say, yung robust na protection ng environment. Kumbaga, sa iba nila, inaasa yan, kumbaga, if at Mhm. all. Yeah. So, kaya mas malaki yung papel ng mga CSOs tsaka mining groups, ano. But also Mhm. on the other hand, sa mga komunidad, andyan pa rin yung factor na in many cases, hindi lang naman ito simpleng isang mining company pumasok sa komunidad and started digging, no? Mhm. Meron din kasama ditong may kaakibat nito na in fact integral na part nito, yung ginagamit nila yung state security forces Mhm. para Mhm. bantayan sila, para whatever threats, quote unquote, na ano nila, yung mga sundalo, mga pulis ang haharap. Siyempre Mhm. na-complicate pa kasi nga may mga NPA sa mga ibang mga lugar, no? Mhm. So, ang dami-daming mga hinaharap na mga threats ang mining communities. Pero tanong ko sa iyo, JB, to push this discussion further is that sa hierarchy ng mga problema na hinaharap ngayon ng Mhm. mining communities, ano dito ang sabihin na natin, okay, one, two, three, top, Mhm. most Yeah. worrisome problems? Mhm. Ako po ang tingin ko yung pinakamalalang problema ngayon na napaka-agresibo ng mga mining companies ngayon na pumasok kahit na hindi kumpleto or hindi malinaw yung kanilang mga permits. So yung Mm. aggressive ano nila ngayon, lalo na yung mga nickel mining companies. So halimbawa, ito lang nitong huling 3 buwan na lang and
this speaks about post-election. Diba? Nag-election tayo ng Mayo, July nag-assume ang mga bagong officials and so July, August, palagay mo na June, July, August, Sir Kaloy. Palagay ko apat na bagong mining affected communities. Yung talagang sumula, tumawag, nanghingi ng meeting sa amin, including some of them local governments na newly elected and saying, may namang problema kami ATM, pwede nyo ba kaming paliwanagan? Number one, biglang nagkaroon ng mining contract doon sa lugar nila na hindi nila alam. Pangalawa, papasok na kahit na hindi pumapayag ang local government unit, lalo na yung mga community. So I would say yung number one na pinakamalalang problema ngayon, napaka-agresibo ng mining companies na pumapasok. Ngayon, if we stretch the timeline in the last 3 years, pagka pumasok po yung mga kwento ng barikada sa Sibuyan Island na isang protected area, pinasok ng isang mining company, nagputol ng 7,000 na puno. Mhm. Palawan, Brooks Point, Yes. nagbarikada kasi nagtayo ng jetty port, pumasok doon sa isang protected area, inaresto pa yung mga nagprotesta. Kung hindi pa naging visible sila Bishop Pabilio Yes. and the church, hindi pa mapapabilis yung pag free sa kanila at eventually nag-moratorium sa Palawan. In Surigao, yung Caraga, yan, hotbed talaga ng mine. Yeah. Napaka-aggressive. And when we say aggressive, partly ganun yung description. Darating bigla, on the verge of harassing communities na hindi naintindihan what is happening, including resorting to violence. I mean, last year, 2024, may namatay na isang barangay captain in Carmen, Surigao del Sur, dahil siya nagli-lead ng opposition against the entry of mining. Barangay Mm. captain ito So, I would say yung number one talaga na ano ngayon, na ibang-iba yung attitude ng mga mining corporations ngayon. Para ba Pasok. silang ano ba sila? Para silang enabled masyado? Yes po, and I suspect dahil ang signals from the national government, from the president to Speaker Romualdez, bago siya nag-resign, is, hindi, sige, ano tayo, the mining industry is open and we will promote especially nickel mining sa Yeah. Pilipinas. So, I would say yun yung second factor, no, there is a clear directive, may malinaw na pag-endorse, pag-encourage mula sa national government. So, from the president to the former speaker, and then bakit material yung former speaker? Kasi beneficial owner ang mga Romualdez family ng one of the oldest mining company in the Philippines, Benguet Corporation. And we have a beneficial ownership study. Pinag-aralan po ng ATM yan. We got an economist. We spent, no? Nag-spend kami ng resources talaga. SEC records, DTI records, COMELEC records. And we were able to link mga political dynasties with the mining Oh. corporations. Pero ang interesting dun sa research namin, itong si Romualdez, nag-expand ang kanilang Benguet mines and they were buying several medium mining corporations who have existing mining contracts in operation. So nung time, mula nung nanalo si BBM at naging speaker si Romualdez Martin, up to the time na nag-resign siya, talaga nag-expand yung kanilang mining Wow. operations and yung kanilang beneficial ownership. In fact, so yun yung second, no, una yung aggressive nga, pangalawa, very aggressive ang mining core, second, itong clear directive. Directive, yeah. And then, nanganganak po yan, yung dalawang reason na yan. Nung violence, bakit? Kasi dumami yung mina, dumami yung minero, yung mga komunidad, syempre, the natural tendencies, teka muna, we disagree, we oppose, we reject. At pag may local governments palalo na nag-reject at nag-signify ng opposition, you can imagine, napaka-dynamic ng resistance sa community. Yeah. Yeah. On one hand,
maganda yun na may mulat na local government at sila mismo yung nagsasabi, sige, barikadaan niya yan. Pigilan natin, papadala namin yung local police natin para bantayan yung peace and order. And yet, totoo pa rin yung sinabi mo kanina, Sir Kaloy, state security forces are used. So, in some instances, malinaw na karanasan namin, kahit ng isang mayor or governor, susuportahan yung resistance against destructive mining. Hindi man yung local police ang ipapadala to disrupt the protest or the barricade. Yung regional mobile group na Mm. outside of the province and they are mobile assigned, they can be randomly assigned by the regional director or may mission order from Camp Krame. Yun ang bumubutas sa Ah, at nagko-control at nagdi-disrupt ng mga barricades and protests natin. Something na kinalulungkot mismo ng maraming local government units. so, So, at the yeah. end of the day, yung third na ano po talaga is I would describe there is still impunity ng corporations and security forces against environmental and land rights defenders. Kasi kahit mga po sabihin mong hindi state security, ang mga may hawak ng security ng mining company, Sir Kaloy, mga retired na general na na-assign in those area to be regional commanders or provincial commanders na familiar sila doon Yeah. sa area. Yun man ang Umiiral pa hinay na umiiral pa security. ba umiiral pa just on that, umiiral pa ba JB yung mga CVO sa mga mining areas na doon Ah, nagbabantay ng mga kumpanya? Hindi po sa lahat, pero dun sa lugar na mataas ang either insurgency or well, for lack of yung criminal activity. Activity, yeah, yeah, okay. Kasi as late as last year, last year 2024. I mean, ATM leaders and lawyers, including me, tsaka yung chairperson namin na based sa Coronadal, sa Marbel, were listed in a security report by the security of a mining company sa Mm, Coronadal. So, yung private security nila, ang naglabas ng security report yeah, na involved ang environmental groups yeah, like Alyansa Tigil Mina sa pag-escalate ng opposition and criminal and even literally sympathizers and recruiters yeah, ng armed insurgency yeah. as late as 2024. Yeah, yeah, that's really something. I mean, it bears emphasizing here, JB, if you allow me na. I Mm. mean, what we're talking about here is hindi lang intimidation. We're talking about direct violence. You Mhm. know, andyan yung red tagging, andyan yung terror tagging. In fact, ilang taon na ba na ang Pilipinas ay nangunguna sa buong mundo in terms of the number of, environmentalists and IP Mhm. environmentalists killed or attacked Yes, yung Global every year. Witness annual report. Opo. Yeah, so Global Witness, they came out with a report just recently. Although this year hindi na yata number one Pilipinas, pero I'm not, o Number baka, 3. number three, yeah, which is still crazy, ano. Pero ano talaga, I mean, and in fact, habang dumadami nga ito, habang nagiging aggressive nga, sinasabi mo nga, yung pagmimina, ano to parallel na reality ito sa mga komunidad na yung violence, yung intimidation, yung threats ay lumalakas din. Mhm. Um, Malinaw na yan, ano? Bago ko makalimutan, JB, tanong kita, saan papasok dito yung problema natin sa free prior informed consent? In terms of, kasi tingin ko tagos nito lalo lalo sa pagiging aggressive ng mga kumpanya, kasi hindi naman magiging ganyan ka-aggressive yan sila kung hindi, they're not allowed, they're not enabled to do that. Now, as far as my understanding of how it is in the communities, particularly in lumad areas or IP areas, is that before a mining company can enter and operate, they need to get what is called a free prior informed consent. This is under the law. This is under the IPRA law na kumbaga dapat pumayag yung komunidad na papasok kayo. Pero as we have documented and you guys as well, is that marami dito sa mga FPIC na ito na tinatawag ay mga bogus. Mhm. So ano ba ang ano nyo dito? Bago nyong analysis dito? Yes, sir. And I would say I will use
the report of LRC, Legal Rights and Natural Resources Center. They came up with the state of the IP address last year in 2024. And that report said more than half ng indigenous lands are directly affected by mining. So, yung more than half na yan, I think more than 75% of those indigenous areas na directly affected by mining, ang description ng Friends of the Earth Philippines, which is yung LRC, ay flawed or manipulated yung free, prior, and informed consent process. Wow, And that's 70%. 75% nung 50% ng indigenous lands na affected by Ah, mining. So, halimbawa, kung 100 yung ancestral domains, more than parang 60 ang directly affected ng mining. More than 75% nung that. 60 ay ang description ng LRC ay flawed or manipulated ang free, prior, and informed consent, which means either hindi kayang i-implement ng NCIP yung kanyang mandate to ensure that there is genuine and meaningful free, prior, informed consultation. That's the good news. Kung incompetent ang NCIP kasi the worst news is kasangkot Kasangkot sila. NCIP doon sa pag-manipulate mismo nung proseso ng pagkuha ng free, prior, and informed consent. And nakakalungkot man aminin, in Palawan, in South Cotabato, in Mindoro, na sa totoo lang marami sa mga NCIP and lawyers within NCIP ngayon. Galing yan sa sa hanay ng mga civil society, in fact, siyempre di ko na sabihin, no, merong umaattend ng General Assembly ng ATM noon. Mhm. Law student pa siya hanggang maging abogado siya. At ang mga NVI groups ang nag-recommend sa kanya para maging NCIP na legal staff ngayon, officer na. Yeah. And yet, silang susi na na nagginamit ng mining company para magbigay ng mali at baluktot na pamamaraan para makuha yung free, prior, and informed. So in general, I would say using the report and documentation ng ATM members, marami sa mga free, prior, and informed consents are fed. Binigo ng gobyerno Mhm. yung mga katutubo para maitaguyod yung kanilang karapatan doon sa free, prior, and informed consent. Which means, malaking bahagi po ng existing mining contracts ngayon do not have the social license. Yeah. Pero Sir Kalo, yun ay para sa katutubo pa lang, ano? Iba pa yung pinag-uusapan natin na BARM. Kasi Yeah. technically, dapat may independent na NCIP na ang BARM, may hiwalay na sila na Indigenous Peoples Law. Pero right now, hindi pa nila napapasa yung mga organic laws na yan. They're still technically covered by existing national laws. So within that gray area, naku, ang daming mining for one, but also plantations and energy projects. Literally na isasantabi na lang ang free, prior, and informed consent, Yeah. especially for non-Moro IPs, Yeah. mga katutubo in BARM areas na hindi naman Muslim. So ibang level ng yan, ng marginalization yan. Pero yung consent din, Sir Kaloy, kung walang katutubo dun sa lugar, consent is still required by the Yeah. mining Yeah. and other laws natin. The consent ay sinasalamin ng pag-endorse o pagsuporta ng local government. Yeah. And in our cases, Mhm. marami sa local government sa ayaw sa mining. Yeah. Yeah. May nilabas ang Supreme Court na decision recently na unconstitutional yung local government ban on mining. So, sa isang banda, mukhang parang setback sa atin, ano? Dineklara ng Supreme Court, hindi pwedeng mag-ban ang local government against mining. Kasi national siya. Oo, national law. Although sabi nung mga abogado natin, meron namang iniwan kasi ang ponente si Marvic Leone na dating executive director ng LRC. Natural, one of the... Although sinasabi ng mga abogado natin, pero tingnan nyo, may nakalagay doon. Bawal mag-ban ang local government
ang lahat ng mining, hindi pwedeng iba ng local government ang lahat ng mining, lahat ng application sa buong panahon na 25 years. Unconstitutional yan. Pero, sabi doon sa ano, nothing is stopping the LGU to reject and oppose each and every mining application. So yan Yeah. ang yun ang wisdom naman daw ng jurisprudence. So parang sinasabi ng Supreme Court, alam mo mali yan, trabahong tamad yan na ibaban mo lahat. Mm. Kailangan mong i-reject at i-oppose or i-delay mo lahat each and every mining application. On its And you own merit, parang justify gano'n. it. Oo. Do your task kasi mandated ka local government eh. You Yeah. have to review all contracts. You have to assess all the impacts of every project. And you have to, ensure the welfare of convenience ng mga tao. And Yeah. you have to do it in every project. Pero hindi ubra na trabahong tamad daw. Yeah, Hindi, yeah, yeah. after 5 years, wala mag-a-apply sa amin. Yun daw yung unconstitutional. But nothing is stopping a local government to reject and oppose each and every mining or any destructive project in their locality. On the other Ah, hand, yeah. Go ahead. ang informal na ano sa amin, for us to, address escalating human rights abuses or violations, do protective measures. So, nothing is stopping a local government to declare their forest as primary forest. Yeah. Nothing is stopping a local government to declare watershed areas. It's And in protected. fact, Yeah. nothing is preventing a local government to declare farmlands and irrigated lands as strategic food security areas. And in fact, may law pala tayo dyan. Yung Okay. strategic agricultural development zones Yeah. to ensure food security. So, So may mga talaga, ano pala, may mga options din ng mga communities, kaya lang I would imagine that it takes a lot of effort to try to make them po, aware about this. awareness raising, organizing, kailangan natin bumalik sa, including kailangan nating i-partner ang local governments. Kasi Yes, kung yes, yes. nawawalan na tayo ng pag-asa sa national government, baka yung mas effective na line of defense, engagement, and sustainable development, seryosohin natin yung local government, including, protection and promotion and fulfillment ng human rights nung ordinary citizen. Kung Um, mahina sa national, I'm not saying CHR is mahina, it still remains relevant and meaningful, pero baka mas matimbang at significant kung yung local government ang engage natin with the yeah. insight na we want to partner with local governments to ensure na napopromote at na-fulfill natin yung basic rights ng mga tao. At saka, siyempre, and this has been your experience as well, local dioceses. Ay, nako. Opo, oo. Di ba? Parang ang Laking bagay nun. parang ang formula nga namin diyan the probability of success of an anti-mining campaign or any pro-environment campaign for that matter. Ang formula dapat may local organization, may supportive na local government, at may pastoral leadership ang church. Siyempre, we're a Christian country, tsaka yung structure ng Catholic Church is very influential. So yung tatlong yon, kapag meron kang ganong tatlong ingredients sa isang what we call sites of struggle or SOS natin, the probability of succeeding on an environmental campaign and other related campaign like magtayo ng protection hub for human rights defenders, ensure women and youth rights are respect of farmers and fisherfolk and IPs, the probability na mapoprotektahan at mapapatibay yung mga karapatan nila kung nandoon yung tatlong elemento na Yeah, yun. that's Local good. organization, supportive LGU, and the pastoral leadership of the church and faith-based organizations. That's a good point, no. JB, bilang panghuli natin na subject, and as we wind down this conversation, tanungin sana kita tungkol dito sa renewable energies, transition minerals, at ano ba yung mga issues dito ngayon? Ano ba, may mga bago bang mga issues na lumulutang dahil Yeah. dito sa mga to? Gaano kalala, at
sino usually ang affected? Ano bang mga bagong trends dito at mga bagong threats or problems? Yeah. Yun po kasi yung transition minerals, ang lumalabas na kwento ay para maabot natin yung clean energy transition na ipinangako noong Paris Agreement. Para maabot daw natin yon, yung clean energy transition, mukhang kailangang mas maraming mineral. At yung Mm. natawag na transition minerals, tatlo: nickel, lithium, at cobalt. Mhm. Ah, at sa kabuuan, kailangan kasi ng mas maraming solar panels, batteries, whether sa bahay or sa electric vehicles, wind turbines, tapos yung dagdag ng mga data centers para i-operate at i-support yung digital infrastructure na bahagi ng clean energy transition natin. Lalo na sa AI ngayon, ano? Lalo Mm. na po yan sa AI na magiging mas malaki yung papel niya doon sa pag-manage ng ating smart system globally, nationally. So what are, Ngayon, why are this a problem? well, ang ano po nila, gina-justify nila ngayon, mukhang ang estimate nila between 300 to 500% ng existing supply ng nickel, lithium at cobalt ang kailangan para mapunuan yung requirements ng production and manufacturing ng all of this solar, wind, batteries, and other digital infrastructure. Ibig sabihin, 300% at Wow. 500% ng current operating na ini-extract natin na minerals ng lithium, cobalt, ang nickel, ang kailangan daw i-produce in the next 20 to 30 years. And we're So, talking just of the Philippines, ha? hindi, yung nickel po sa atin. Kasi Nickel sa atin. yung nandun po sa isang Amazon Triangle, Mm. Chile, Mm. Bolivia, Ecuador, Brazil. So may Mm. triangle doon ng lithium, yung apat na bansa ng Amazon, ang ano na malaking bahagi ng doon ang lithium. Nickel, Indonesia at Pilipinas. Kasi yun Mm. pong Indonesia at Pilipinas, we supply 90% of the global supply of nickel sa buong mundo. Mas malaki talaga yung Indonesia. Number 2 tayo. Pero yung susunod na number 3, malayong malayo na. So between us, Indonesia and Philippines, 90% ng nickel dito sa atin nanggagaling. Wow. Cobalt naman po sa Africa. At Mm. doon din, nasa Congo River Basin, siguro 5 or 6 countries na conflict area ng Congo na nandoon yung pinaka-significant supply ng cobalt. Ngayon, gina-justify ngayon na para matugunan yung Paris alignment, yung clean energy, buksan yung mga mina dyan. Sa Pilipinas, Okay. sa Indonesia, sa lithium triangle sa Amazon, sa part ng South America, north part ng Amazon, at saka yung cobalt yan sa Congo River. Isa pa, pwera pa po yung rare earth mineral Minerals. na kailangan pero ngayon, yung issue, ang justification ngayon, buksan lahat. Okay. Dahil kailangan yan. Again, babalik tayo doon sa una nating point kanina. Sino ba makikinabang na pag binuksan lahat? Yeah. Mukhang hindi naman yung Indonesia at Pilipinas, mukhang hindi yung Congo countries, at mukhang hindi naman yung mahihirap yung mga countries sa Amazon. Kasi mukhang papunta lahat yan, either China, Europe, or US. And Yes. in fact, sabi nung isang study sa Germany, kaya lang nakakatakot. Mukhang hindi naman sa clean energy na pupunta tong mga to eh. Mukhang sa military at security concerns ng China, US at Europe na pupunta tong mga minerals sa kanilang military infrastructure, partly sa kanilang drones at digital infrastructure. Pero parang naalala kong number sa isang German think tank research, so less than 30% ng transition minerals are actually going to clean energy and to health na mga technology. But more than half is going to military and security industries nung mayayamang bansa. So at the end of the day, bubuksan natin yung nickel Mm. mines natin. So naging problema po siya dito the last 5 years, nag-shift na po. Dati gold ang ating main na Yeah. ine-export. Copper. Yeah. Gold and copper. Ngayon hindi na po. It's nickel now. Out of the 60 operating mines natin, 38 are nickel.
Yeah. So almost tapos lima na lang diyan ang copper, another three or four ang gold and copper. In terms of geographic, ano nitong mga mines na to? Saan ka madalas? Mindanao? Visayas? Caraga ang pinaka Caraga? sabi po, but yung significant sources po ng nickel outside of Caraga are Zambales and Palawan. Oh, Tapos may wow. konti rin po dito sa Eastern Samar. Pero Caraga talaga ang maraming nickel. Ngayon, yung kwento ko po kanina na yung unang problema, napaka-agresibo ng mining companies ngayon pumasok. No? Kahit ang nakakaalam lang na may kontrata sila, national government, tsaka yung corporation, bigla na lang dating. Lahat po yan nickel. Yung pumasok Mm. sa Sibuyan Island, nickel yan. Yung nagsira at nagpabaha dito sa Brooks Point sa Palawan, nickel Nickel lahat. din yan. Itong sa Zambales na nirereklamo, sa Santa Cruz na bumaba yung laterite sa dagat at sa irrigation, nickel lahat yung mga yan. Kasi nickel ngayon ang in demand. Yeah. So that gives us a lot more problems dahil gina-justify ng DNR at ng mining industry sa Pilipinas. No, kailangan ma-seize natin yung opportunity na yung nickel ay kailangan ng global manufacturing chain, buksan ng mas maraming mina na. At yun po yung naging trend in the last 3 years. Maraming Wow. nickel mines, nickel mining contracts ang in-approve, pina-fast track. Kahit na nga yung iba ay nasa protected area, nasa fragile island ecosystem, or may ibang use yung lupa ngayon. Could be forest or agricultural land. Pero yung misplaced na priority na, hindi, pumunta tayo, buksan yung nickel kasi yan ang kailangan ngayon Yeah, ng yeah. mundo at nandiyan ang market opportunity. So, Mm. iba ngayon ang nagiging drive Yeah, para yeah. pagkakitaan yung mineral. At hindi naman para sa clean energy natin. Di bali Yeah, sana yeah. kung yung nickel ay para gumawa ng maraming solar panel, batteries, tsaka wind turbines para sa ating renewable energy na hindi naman po eh. So So, bogus yung ano, bogus yung binibenta sa atin na idea na yeah. doon. So sabi mo nga kanina 30% lang. Pero JB, pwede mong ilarawan sa amin, Mm. ano yung mga pang-araw-araw na impact ng paglaganap ng nickel mining doon sa mga tao, mga Pilipino sa komunidad, yung mga mahihirap na nandoon, mga farmers, fisher folk. Paano nila, anong experience nila dito? I would take the example of Brooks Point, Palawan, Sir Kaloy. No? Um, naka-operate lang yung nickel ano diyan siguro 2018, 2019. Excuse Roughly me, 5 years ago. ito yung pinaglaban ni dating Secretary Gina Yes. Lopez, no? Brooks Point, Na-suspend okay. yan. The contract was suspended. In fact, one contract was canceled. The environmental compliance certificates were canceled. Hanggang nung binaliktad din ni Duterte yung policy niya on mining at pinayagan ang mining. So bumalik dito at binuksan yung nickel mine dito sa Brooks Point, sa Ipilan Nickel Corporation. Nag-operate yan 2019, full-blown commercial operations. And then medyo natigil nung pandemic, 2021 full-blown operations uli. 2023, nagkabaha. Never binaha ang Brooks Point. Never. Wala sa historical memory ng Brooks Point na binaha yan. Thousands of hectares of rice lands, prime agricultural lands were destroyed. Indigenous communities were displaced. Nagkaroon ng destruction sa infrastructure ng Brooks Point. Never na nangyari yan. It was only after 3 years na cumulative operations ng nickel mine doon sa bundok, tsaka nangyari yung ganyang massive flooding. Kaya nagprotesta yung mga taga Brooks Point, even the local government was opposing it. Pero naipilit pa rin. Hanggang ngayon, patuloy ang nickel mining dyan. Paano And yung it, yung economic livelihood nila na ay, beneficial forever? malaki po yung nawala kasi I think I think hindi bababa sa 900 hectares yung totally destroyed na prime agricultural lands. And we can imagine, on an average, palagay na nating 50 kavans of rice per hectare ang production niyan. Twice a year. Prime agricultural land yan eh. For the sake of kung 1,000 hectares yan, we're talking about 100,000 kavans of rice lost
permanently lost kasi laterite na yung ano yung ano diyan. I think yung nagdeklara ng state of calamity yung local government of Brooks Point, the disruption in schools and health services were so significant kasi ginawang relief and evacuation areas yung mga schools. And then the frontline personnel themselves were victims kasi dumaan sa poblasyon yung baha eh. So talagang apektado kahit yung mga frontline service provider sa health at saka sa peace and order nila. To the point na talaga nagbarikada yung mga tao against the continued operation at expansion. So you have loss of income, you have loss of livelihoods, lalo na doon sa mga farmers. And then yung specific na loss ng mga coastal community. Yeah. Sa documentation namin dyan, Sir Kaloy, there used to be around 2 dozen crab farmers. Crabs ha? Doon sa coastal area ng Brooks Point. 2 dozen sila na meron silang permit to operate, regulated ng LGU. And they were like earning maliit daw ang 50,000 a month sa kanila. Oh, wow. Kasi pag nag-harvest sila, regular naman yan eh. Tapos complemented by fishing. When the commercial operation started in 2019 and then continued in 2021, totally disrupted yan. All of them, two dozen farmers, which is about 40 to 50 Mhm. families, totally lost all The of the livelihood. income. And ngayon, hindi na nawalan ng pampaaral, nawalan sila ng bahay. Some of them were offered 100 to 200,000 as compensation para umalis na lang rin. Pero Mhm. yung loss of income, loss of residence mo, tapos hindi na makapag-aral yung mga anak mo dahil hindi mo na masustain. I mean, that's a devastating loss for a family. Now, Wow. you multiply that experience to other fragile island ecosystems in Homonhon Island in Eastern Samar, in Sibuyan Island, and then doon sa coastal towns ng Santa Cruz, Zambales, na pag umulan na lang, bumababa yung laterite, bumabagsak yung kanilang harvest, and then affected na yung kanilang income, affected na yung kanilang social safety. And then eventually, you will count you will count them as collateral damage. Lalo na pag tuloy-tuloy yung impacts. Ngayon, iba yung impacts po doon sa regularly tinatamaan ng typhoons. Yeah, So, yeah. at lalong masaklap ito sa Mindanao kasi mga taga Mindanao hindi sanay sa bagyo. Kasi Mm, mm. 2012 hindi naman tinatamaan ng bagyo ang Mindanao eh. Pero dahil sa climate change after ng 2010-2012 period, Sendong and ano ba yun, sunod-sunod. Pablo. Oo, yung Mindanao naging naisama na sa track ng typhoon Yeah. belt dito sa Pilipinas. So yung first instances ng massive flooding was only recorded in Caraga mga 2015 2 years after Yolanda. Yeah. At ngayon nagiging recording na siya every 2 or 3 years. Kaya nagtataka yung mga taga Surigao del Sur at Agusan del Norte. Hindi naman kami dati binabaha. Pero ngayon grabe na ang baha Yeah. pagka bumagyo na hindi rin naman namin nararanasan dati yung Mm. bagyo yan. And I remember vividly isang reklamo ng isang katutubo, Mamanwa, from Surigao del Sur. Sabi nila, at mga batang Mamanwa ito na mga nakapag-aral na rin naman po, college na. Ang sabi nila, hindi namin maintindihan kung bakit pumayag yung mga tatay at lolo namin doon napayagan yung pagmimina. Kasi hindi naisip yung ganitong epekto sa susunod na henerasyon. Na Mm. syempre, ginamit ang traditional way of decision making, hindi nakasama yung kabataan nung pumayag yung mga elders nila sa mining 12 or 15 years ago. Pero ngayon, nakikita ng mga katutubo na young professionals na sila and they say, gusto naming manatili yung aming kultura. Pero paano? Taon-taon na lang binabaha kami. Taon-taon na lang lumalaki yung nawawalang gubat doon sa lugar namin.
That is the kind of reality na hinaharap ng mga communities affected by mining, Sir Kaloy. Wow. Mm. Parang ito lang ano pa lang yan ha, tawag dito nickel, pinag-uusapan pa lang natin dito nickel Ah. mining pa lang ano, wala pa yung mga ibang Although, sabihin ko rin, Sir Kaloy, marami rin namang naging successful na resistance. So, halimbawa, Marinduque, hindi ang pumapayag yeah. na mabuksan ng mina. Yung biggest copper project dito sa atin, yung Tampakan sa Marbel, never yang nabuksan. Hindi talaga Napakalakas, natuloy yan ha. napakalakas ng resistance ng farmers, ng local government, tsaka ng diocese. Yeah, I In remember fact, that. in fact, this year, nagdeklara yung tatlong probinsya, South Cotabato, Sultan Kudarat, and Maguindanao. Inter-LGU, they declared Mount Buluan watershed. So, dineklara nila yun, There you na mas go. malaki pa dun sa mining contract. O ngayon, mahihirapan ng DNR to justify na bakit, paano bubuksan to ngayon? Eh, yung tatlong LGU nagdeklara na watershed ito. Gagawa na namin ng strategic plan to protect the watershed by 2026. So, That's a significant victory kasi I remember, if I'm not mistaken, there was a time na dineclare yan Tampakan as the largest gold, I think gold, right? in Asia, In Asia, na ano niya, no? Tapos gold copper. nagpalit-palit na nga yata ng may-ari Tama po. yung ano niya, no? Yung may tawag concessionaire niya, no? Mhm. Anyway, this has been very, very educational, JB, ano? I'm sure our viewers will learn a lot dito sa mga sinabi mo, pinag-usapan natin. And really, I can only wish you luck sa Alyansa Tigil Mina at iba pang mga kasamahan natin dyan na mag-observe ng Mining Hell Week nga ngayon. This is a very, very important struggle. This is a very, very important event na kailangan nating sundan kasi nga given all the problems na nilatag ni JB sa atin regarding mining in the Philippines. JB Garganera, Alyansa Tigil Mina, maraming salamat sa pagpaunlak sa panayam na to this morning. Maraming salamat din po, Sir Kaloy. Isang makakalikasang araw sa lahat po ng inyong taga-subaybay. Salamat po. Salamat.